sa aking panibagong taon. Sana si Papa ay magkaroon ng oras para makasama tayo ng madalas. Ito ang regalo ni Mama para sa iyo. Alam ni Mama na gusto mong maging simple lang at ayaw mong magdaos ng piging. Pero kahit ganon, ibibigay ni Mama ang lahat ng pinakamabuti para sa iyo. Salamat po, Mama. Ano kaya ang regalong inihanda ni Papa para sa akin? Posible kaya na ito na ang Lucky Heart Necklace? Ito po ba ay para? Sasagutin ko muna ang tawag. Hello? Mahal, kailan ka uuwi? Birthday na ni Momo bukas. Sige, pauwi na ako. Anak, may kailangang ayusin ng opisina ni Papa sa madaling panahon, kaya kailangan ko nang umalis agad. Ganon po ba kayo kabisi? Kararating nyo lang po. Kasalanan ko dahil mahina ang katawan ko. Nitong mga nakaraang taon, nahihirapan ka dahil sa akin. Walang anuman iyon. Hindi ba't para naman ito sa inyo? Ngunit, maaaring kailanganin kong bumiyahe ng ilang araw. Kung ganoon pa, pag uwi nyo may sasabihin akong magandang balita. Sige. Shuyaw, huwag kang magtampo kung sobrang busy ng Papa mo. Ano pala yung sinasabi mong balita kanina? Plano ko pong magsimula ngayong bakasyon na mag-intern sa bagong bukas na Chin-Shiming Yue ng ating kumpanya. Sige, suportado ka ni Mama. Kailan ka ba makikipagdiborsyo? Para sa iyo, 18 taon ko itong itinago kay Momo. Malapit na siyang maging ganap na dalaga. May balak ka bang bigyan kaming mag-ina ng isang buong pamilya? Malapit na, malapit na. Ang pilay na si Shu Yue, sunod-sunuran lang siya sa akin ngayon, hindi siya banta. Kapag namatay na ang matandang tatay niya, ang lahat ng yaman ng pamilyang Shu ay mapupunta lahat sa atin. Darating na ang 18th birthday ni Momo, kailangan mo itong ihanda ng maigi para sa kanya. Gagawa tayo ng pagdiriwang. Isang malaking piging. Tingnan mo, ito ang regalong inihanda ko para sa birthday ni Momo. Ay, gusto ni Momo na mag-party sa bagong bukas mo na Chin-Shiming Yue. Ano kasi iyon? Bakit? Hindi mo ba gusto? Paano naman mangyayari iyon? Basta, para sa inyong gusto, ibibigay ko ang lahat. Ang bait talaga ng mahal ko. Pa, Ma, ano po ang pinag-uusapan nyo? Bakit parang tuwang-tuwa kayo? Momo, pumayag na ang papa mo na sa Chin-Shiming Yue ganapin ang 18th birthday mo. Ang galing. Salamat, Papa. Dapat maging napakagrande ng aking 18th birthday celebration. Sige, Pa, tumutunog ang telepono mo. Hoy, Pa, tumutunog ang telepono mo. Sino kaya yan? tungkol lang to sa trabaho. Huwag nating sagutin. Sasamahan ko muna kayo. Napakabait mo talaga, Pa. Yung masamang babaeng yun na naman kapag ipinagpatuloy mo pa yan, isasumbong na talaga kita kay Momo. Huwag naman. Sandali lang. Alam mo naman ang ugali ni Momo, hindi ba? Kapag nalaman to ng biyenan ko, paniguradong yari tayong lahat. Sige na. Ako na ang makakasama ni Momo sa kanyang kaarawan bilang pambawi ko sa kanya. Pabuti naman kung ganoon. Ma, baka naman sobrang busy lang ni Papa. Ayos lang yun. At saka, Shuyaw, nakausap ko na ang manager sa restaurant. Pumunta ka na doon bukas. Opo, salamat po, Ma. Shuyaw, ang restaurant nyo sobrang laking karangyaan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking restaurant. Sobra ka naman sa reaksyon. Young mistress, ito po ang uniforme nyo. Kung may kailangan po kayo, sabihan nyo lang po ako. Salamat po. Halika na. Grabe, halatang napakamahal ng relong ito. Isa na yata itong antike, di ba? Oo, regalo yan ni Lolo sa tatay ko. Noong kinasal sila ni Mama. Kaso hindi mahilig magpa-picture si Papa, kaya ito lang ang kaisa-isa naming litratong tatlo.
Sabi ni Mama lagi ko raw siyang hinahanap, kaya ibinigay niya sa akin to, para lagi kong dala. Shuyaw, napakaswerte ko talaga. Ang anak ng pinakamayamang tao, sinasamahan pa akong magtrabaho, naantig talaga ako. Xiaoro, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan, kaya kapag kakain ka rito, sabihin mo lang ang pangalan ko at libre na lahat. Ganito pala ang pakiramdam kapag dikit ka sa anak ng isang bilyonaryo. Ang sarap naman. Ang laki ng restaurant nyo? Mga 800 metro kwadrado ba ito? Hoy, kayong dalawa diyan. Bakit nakatunganga lang kayo? Lumapit na kayo rito. At pagsilbihan niyo ako. Bilis, pumunta ka rito. At pagsilbihan si Miss. Ikaw, Ayos lang. Normal lang na makatagpo ng mga bastos na tao. Bahagi ito ng karanasan sa trabaho. Tara na. Magandang araw po. May kailangan po ba silang tulong? Kaarawan ni Miss ngayon, nireserba namin ang buong lugar. Pasensya na po, ma'am. Hindi po pwedeng pumatong ang aso sa lamesa. Ang restaurant po namin ay may nakalaang pet paradise. Ihahatid ko na lang po siya roon. Shuyaw, Aray, Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan ang anak ko gamit ang madumi mong kamay? ma'am. Ito po ang patakaran ng restaurant. Patakaran? Nakakatawa ka. Dito sa Jiangcheng, anumang sabihin ko na si Kin Momo, iyon ang batas. kahit ano pa ang sabihin nyo, wala kayong karapatang manakit ng tao. Ikaw, Ako si Kin Momo at gagawin ko ang gusto ko. Anong magagawa nyo? Sumusobra na kayo. Sumusobra? Hayaan na nga, kanina pa tayo nag-uusap. Gusto nyo lang naman humingi ng pera, di ba? Heto, ang perang ito ay sapat na para sa 2 buwan yung sahod. Huwag na kayong magmapantasya pa. Istorbo kayo sa selebrasyon ni Miss. Hindi ito tungkol sa pera. Bilang serbidora rito, kailangan ko lang sundin ang patakaran ng restaurant. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo gusto ang pera. Gusto mo lang yata ng mas malaking halaga? Hey Miss, dahil maganda ang mood ko ngayon, papalampasin ko na ito. Ang card na ito ay may lamang $1,000,000. Ulitin mo nga sa akin, sino ang dapat masunod? Wala ka namang modo. Napakatigas ng ulo nyo. Ang kaharap nyo ay ang anak ng pinakamayamang tao. Kaya nyo ba? Kaming banggain? Totoo, ang kakapal ng mukha nyo. Ang restaurant na ito ay ari-arian ng pamilya Momo. Kung gusto naming tapusin kayo, kasing dali lang iyon ng pagpiga sa isang langgam. Sa pamilya niyo ang lugar na ito? Pero malinaw na ari-arian ito ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Ibig mo bang sabihin, ikaw ang anak ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Eksakto. Ang isang ito ay ang tanging tagapagmana ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Walang iba kundi si Kin Momo. Paano siyang naging anak ng pinakamayamang tao? Nag-iisang anak lang ako ni na mama at papa. Mula noong bata pa ako, ay wala akong naging kapatid. Pinapayuhan ko kayong umayos na kayo habang maaga pa. Dahil kapag nagalit ang pinakamayamang tao, pananagutan nyo ba ang gagawin nyo? Hala, sa totoo lang ay nais ko lang magdiwang ng kaarawan ng simple. Hindi ko balak ipagmalaki ang yaman ng pamilya ko. Kaso, may ilang mahihirap na tao dyan na hindi marunong makisama at kailangang maghanap ng gulo. Momo, napakaganda naman ng bago mong kuwintas. Oo naman, ito ang regalo sa akin. Ng tatay ko para sa aking ika-18 kaarawan, ang Lucky Star na kuwintas. Ang halaga nito, $5,000,000. Ano kaya ang regalong inihanda ni Papa para sa akin? Posible kaya na ito ang Lucky Star na kuwintas na iyon? Hindi ito maaari? Tiyak na may pagkakamali rito. Natitigilan ka na ba? Negosyo ito ng tatay ko. Ito ang restaurant ng pamilya namin. Ako, bilang bida rito, ay kahit anong oras ay pwedeng mag-utos para paalisin ka. Huwag ka nang lumaban para di ka mapahiya. Malinaw na sa pamilya namin ang restaurant ito. At dahil nagpapanggap ka lang na anak ng bilyonaryo, ay mas lalong hindi kita papayagang pumasok sa loob. Nagpapanggap? Aba, ang lakas ng loob ng tagasilbing ito. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kaya niyang gawin sa iyo sa Jiangcheng ang magdanas ng matinding parusa. Talagang hindi ko alam kung sino ang tatay mo. Hindi ko talaga alam kung sino ba ang tatay mo. Ang sikat na pangalan ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay hindi mo ba alam? Hindi ko alam kung mula saang malayong probinsya nagmula ang probinsya ng ito. Ang lakas ng amoy mahirap sa kanya. anong itinatawa nyo dyan? Sabihin nyo kung may lakas kayo ng loob. Natatakot kayong magsalita. Dahil ba nagpapanggap lang kayong anak ng bilyonaryo? Ayos lang na malaman niyo.
Ako, bilang isang luntiang binibini, ngayong araw ay bibigyan kita ng kaalaman. Ang tatay ko ay ang pinakamayaman sa buong Jiangcheng na si Qin Chuan. Ano ulit ang pangalan ng tatay mo? Ang tatay ko ay si Qin Chuan. Hindi ito maaari. Wala kang karapatang magsabi na hindi ito maaari. Hindi ako naniniwala. Ikaw, nabaliw ka na ba sa takot? Isang tunay na tagapagmana ng pinakamayaman sa Jiangcheng ang nakatayo rito at hindi ka pa rin naniniwala? Dahil kilala ko ang anak ng bilyonaryo at hindi ikaw iyon. Hangal ka talaga. Baka naman ikaw ang niloloko ng iba. Sinong maglalakas loob na magpanggap bilang ako? Maliban na lang kung ngayon ay makakapagbigay ka ng ebidensya na ikaw nga ang anak ni Qin Chuan. Talagang hindi ka pa rin tumitigil hanggang sa huli. Sige, bilang isang lunti ang binibini, ay papatunayan ko ito sa iyo. Tignan mong mabuti, itong unang litrato ay kaming tatlo ni na tatay at nanay sa farm ng aming mga kabayo. Itong ikalawang litrato naman ay kasama ko ang aking mga magulang sa aming pool. At itong ikatlo ay kaming tatlo ulit. Litrato ito kahapon. Ang pool at ang farm ng mga kabayo ay lahat pag-aari ng pamilya ko. Kahapon ay kaarawan ko. Hindi man lang nakapagpalit ng damit si tatay at nakipaglitrato pa sa ibang mag-ina. At nagsinungaling pa na may biyahe sa trabaho. Hala, natatakot ka ba at umiiyak na? Alam mo na nagkamali ka ng kinalaban, di ba? Naglakas loob kang galitin ang anak ng pinakamayamang tao, si Momo. Kaya niya kayong dalawa na pagbayarin ng husto. Birthday mo? Bakit ang mayamang tatay mo ay hindi dumating? Siyempre, darating ang tatay ko. Pero pagkatapos, kapag nandito na siya, tiyak na ikaw ay palalayasin na sa Jiangcheng. Gaano karaming tulong ang nakuha ni Papa mula kay Mama at Lolo sa mga nakalipas na taon. Pero nagawa niyang lokohin si Mama at nagtago ng 18 taon ng isang anak sa labas. Kung malalaman ito ni Mama, tiyak na napakasakit nito sa kanya. Kung makikita ko lang ang galing ng pinakamayamang tao, hindi ako matatakot na mapalayas. Sige, mukhang matapang ka ah. Hoy, Hello anak? Boses nga ni Papa yon. Pa, nandito ako sa restaurant natin. Nagpa-party ako, pero inapi ako ng mga server dito. Ano? Hindi ito maaari. Anong employee number niya? Nasabihan ko ang manager na tanggalin siya. Ang numero niya ay 0718. maghintay ka lang. Papunta na kami diyan ng papa mo. Love you po. Employee number 0718, inapi mo si young mistress? Opo, naintindihan ko po, President Qin. Palalayasin ko na siya agad. Naibigay ko na ang employee number mo sa papa ko. Dahil kinalaban mo ako, walang magandang mangyayari sa'yo. Sige po. Maghihintay ako rito para makita kung anong mangyayari sa akin. Young mistress, inapi po ba kayo? Young mistress, inapi ba po kayo? 0718, ang gulo. Si young mistress ay si 0718, pero bakit sabi ni President Qin na inaapi ni 0718 si young mistress? Oo, siya nga ang umaapi sa akin. Ha? Ano? Hindi mo ba ako kilala? Inaapi ako ng 0718 na ito. Paalisin mo siya agad. Ilan ba talaga ang young mistress dito? Manager, bawal po ang alagang hayop sa hapagkainan ayon sa patakaran ng resto. Noong dadalhin ko na po sana siya sa pet park, hindi lang siya tumanggi, nanakit pa siya ng tao. Teka po, ang alaga niyo po hindi nga po pwedeng iupo sa mesa. Mayroon po kaming espesyal na pet lounge dito. Ano po sa tingin niyo, ma'am? Hindi ito alaga. Anak ko siya. Kayong mga mabababang tao, paano nyo nagawang saktan at itapon sa kung saan-saan ang anak ko? Pasensya na po. Bago pa lang ang branch na ito, pati ang mga empleyado ay bago lang ngayong araw. Gusto niyo po bang ipaghanap ko kayo ng pet eye, ng restaurant kung saan pwede ang anak niyo sa mesa? Ayoko. Dito ko gustong kumain sa lugar na ito. Pero po, Sumasagot ka pa. Hindi mo ba alam kung kanino nang gagaling ang pampalamon sa iyo? dahil alam ko po kung sino ang nagpapakain sa akin, kaya sumusunod lang po ako sa batas. Dahil masunurin ka pala sa batas? Hindi mo ba natanggap? Ang abiso tungkol sa pang-aapi sa young mistress ng 0718 na iyon? Sa isang pitik ko lang ng daliri, masisira ko ang buhay mo at matatanggal ka sa trabaho. Ano? Ano kasi iyan? Momo, bakit hindi ka pa pumapasok? Bakit hindi pa kayo pumapasok? AZ, dating mo sa tamang oras. Ang dalawang masamang babaeng ito, ayaw nilang paupuin ang anak ko sa mesa. Sa tagal ko nang nabubuhay, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kawalang galang. Gusto nyo ba talagang parusahan? Ang lakas ng loob nyong saktan ng girl o friend ko? Kilala nyo ba kung sino siya?
Siya lang naman ang anak ng pinakamayamang tao na si Pamilya Kin. Hindi ko po nabalitaan na si Pamilya Kin ay may 2 anak na babae. Hindi ba si President Xu ay mayroon lang na isang anak na babae? Aza, tulungan mo akong parusahan ang 2 taong ito at opisyal kitang ipapakilala sa harap ng tatay ko. Totoo? May titulo na ako sa wakas. Ako si Kin Momo. Isang salita lang sa akin. Ikaw, mabuti pang huwag ka nang makialam dito. Huwag kang gagalaw. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Alam niyo ba kung sino ang sinasaktan niyo ngayon? 2 hamak na serbidora lang sila. Kapag pinagsama-sama silang lahat, wala silang sinabi kumpara kay Momo kahit sa isang daliri lang. Kayo, paano nyo ito nagagawa? Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Hindi mo man lang ako makilala. Kapag dumating na ang tatay ko, idadamay kita sa parusa ko. Guwardiya, nasaan na ba ang mga guwardiya? Tigil. Sige, nagawa mo pa talagang magtawag ng kasama? Kayo, ang panggugulo nyo sa isang pampublikong lugar ay hindi tama. Alam ko na. Pinoprotektahan mo ang server na ito. Dahil baka tumanggap ka ng suhol mula sa kaniya? Paano mangyayari iyon? Huwag po kayong gumawa ng kwento. Sa bagay, mukhang hampas lupa siya. At hindi mukhang may pera. Siguro ay ibinibigay niya sa iyo. Ang ibang uri ng kabayaran. Sino ang mag-aakala na mukha ka namang inosente, pero sa likod nito ay napakababa pala ng uri mo? Ang matandang ito, siya ba ang ninong mo? Ayusin mo ang pananalita mo. May mali ba sa sinabi ko? Kung hindi, bakit kanya tutulungan? Imbes na ako na anak ng pinakamayamang tao. Ang tinutulungan ko talaga ay ang tunay na anak ng pinakamayamang tao ng Jiangcheng. Nakakatawa. Hindi ba't mas dapat mo akong tulungan? Huwag mong sabihin na ang babaeng iyan ang anak ng bilyonaryo? Eksakto? Ako nga. Ang lakas ng loob mo, hamak na taga-nayon. Mula noon pa man, kahit kailan, ay nag-iisang anak lang ako ng mga magulang ko. Ang lakas ng loob mong nakawin ang pagkatao ko. Nagkataon lang. Nag-iisa rin akong anak ng aking mga magulang. Wala kaming pakialam kung ilan ang anak nila. Ang mahalaga, bilyonaryo ba ang tatay mo? Ang tatay mo ba ay nagngangalang Qin Chuan din? Hello, Boss Chin. Sir President Qin. Ayos na ba ang lahat? Ibigay mo ang telepono sa anak ko. Hindi ko na po alam kung sino ba talaga rito ang anak nyo. Ibinigay mo na ba? Sir President Qin, ganito na lang po. Pakitawag niyo po ang pangalan ng inyong anak. Momo? Hello, Papa. Nandito po ako. Ang waiter na ito ay naglalakas loob na magpanggap bilang ako. Napakalakas talaga ng loob niya na magpanggap bilang anak ni Qin Chuan. Sinabihan ko na ang boyfriend ko na pasukuin na sila. Pero ang bobong manager na ito ay hindi ako nakikilala. Nagpatawag pa siya ng maraming guard. Kailangan mo po akong kampihan, Papa. Boyfriend? Momo? May karelasyon ka na? Opo. Nang mapahamak ako, siya ang unang nagligtas sa akin. Hindi katulad ng mga tauhan mo na basura, hindi man lang ako kilala. Pupunta na si Papa dyan para ayusin ang gulo. Ang sino mang mangapi sa anak ni Qin Chuan ay talaga namang naghahanap ng sakit sa katawan. Papa, mayroon akong magandang naisip. Birthday mo naman ngayon kung ano ang ikaliligaya mo o suporta si Papa sa'yo. Love you, Pa. Ito naman po ay para sa iyo bilang parusa sa hindi mo pagkilala sa akin. Anak nga ba talaga siya ni President Qin? Pero si Young Mistress ay hindi lang anak ni President Qin, kundi anak din siya ni President Xu. Pag-aari pa rin ng pamilyang Xu ang kumpanyang ito. Anong gagawin ko ngayon? Para naman sa iyo, masyadong makapal. Itong suot mong damit. Napakainit pa naman ng panahon. Ano kaya kung tulungan mo siya na magpalamig ng konti? Masusunod po, Momo. Sige, sugod! Tumigil kayo. Tumigil na kayo. Huwag. Bitawan niyo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Saan mo nakuha ang relong ito? Ito ay pagmamay-ari ng lolo ko. Isang antigong gamit na binigay niya sa papa ko. Antigo? Anong pinagsasabi mo dyan? Mahirap ka lang at paano naman mangyayari na magkakaroon ka ng antigong bagay? Tama. Sa tingin ko ay ninakaw mo lang iyan, no?
Sigurado akong ninakaw mo ang pagmamayari ng pamilya namin. Paano mo nasabing ninakaw ko iyan sa inyo? Hindi mo ba narinig? Kung sino ang dating pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Wala akong pakialam sa dating pinakamayaman. Ang alam ko lang, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay ang papa ko. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng ay hinding-hindi ang papa mo, kundi isang mabait at marangal na babae. At ang dating pinakamayaman ay isang matandang nagsikap mula sa wala at nirerespeto ng lahat. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sira-sirang relo lang iyan at gumagawa ka pa ng kwento. Ayos lang kung ayaw mong maniwala. Ikaw naman ang mawawalan. Hinahamon mo ba ako? Bakit ka may hawak na larawan ng papa ko? Siyempre, dahil ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Ha? Alam ko na, nagtrabaho ka sa restaurant namin, hindi mo lang ninakaw ang relo ko, ni-edit mo pa ang litrato ng tatay ko. Para magpanggap na tunay na anak, hindi ba? Kaya pala kanina ay, ang lakas ng loob mong makipagtalo sa akin, kung hindi lang ako matalino, malamang ay nalinlang mo na ako. Oo nga, napakatalino mo talaga. Huwag kang mambastos diyan. Dahil lang naman, ninakaw mo ang relong ito, at ang relong ito ay nahawahan na ng kahirapan mo, hindi ko na ito kailangan. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Siyempre, sisirain ko ang ninakaw mong gamit. Hindi lang iyon, kailangan mo pa ring magbayad ayon sa halaga nito. Ako magbabayad? Nakita nyo naman lahat, hindi ba? Na ang sumira ng relong ito ay ikaw, kaya ikaw dapat ang magbayad. Relo ito ng pamilya ko. Kailangan ko pa bang magbayad? Mukhang nasanay ka na sa pagpapanggap mo bilang mayaman. Malapit nang dumating ang tatay ko, kayong lahat ay tiyak na matatapos na ang masasayang araw niyo. Ang tunay na matatapos ay ikaw. Sino ang nangaapi sa anak ko? Sino ang naglakas loob na mang-api sa anak ko? 0718? Ikaw bang nang-api sa anak ko? Hindi lang siya, may isa pa. Sa oras na ito, hindi ko alam kung saan nagtatago. Siguro ay natatakot na. Ang tunay na nasa panganib ay ikaw. Ikaw, Papa? Hello, Papa. Shuyao, pagdating ng papa mo, ako na ang kakausap sa kanya. Umalis ka na muna. Xiaoro, salamat. Walang anuman. Pinakamatalik kitang kaibigan, kaya kailangan kitang tulungan. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko agad sa mama at lolo ko, hindi kita hahayaang mapahamak. Sige, Anak, nandito na kaming mag-asawa sa pinto. Itutuwid namin agad ang ginawa sa iyo. Love you, Dad. Shuyao. Shuyao, bakit ka umiiyak? Ma, nagtaksil si Papa. May isa pa? Sige lang, walang mamadali. Isa-isa silang patatabigin ni Papa. Opo, sino po kayo? Bata ka lang, hindi mo ba ako kilala? Ako, si Chin Chuan. Wow! Nakita na rin natin sa wakas ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Salamat kay Momo. Oo nga, Momo ay anak ng pinakamayaman. Totoo nga ang balita. Ma, nakikita mo ba? Si Papa, nagtaksil siya at mayroon pa siyang ibang anak. Hindi niya sinunod ang patakaran ng restaurant. Sinira pa ang mga gamit namin. Dahil ikaw ang tatay niya, ikaw ang magbayad po. Walang sino man ang naglalakas loob sa teritoryo ni Qin Chuan na maging ganito kayabang. Mayabang? Gusto ko lang bawiin ang pambayad na nararapat para sa akin. Pa. Huwag kang makinig sa kanya. Ang relos na iyon ay ninakaw ng taong nagtatago mula sa pamilya natin. Dapat silang magbayad sa atin.
Ninakaw? Mabuti kung ganoon. Isa ka sa mga empleyado ng restaurant ko, magnanakaw ka pala at gusto mo pang mang-extort? Nangahas kang manggulo sa mismong araw ng birthday ni Momo, tila hindi mo mahal ang buhay mo. Honey, sa masamang babaeng ito, huwag ka nang makipag-usap. Tama. Pa, ma. Kailangan niyo po akong ipagtanggol. Security. Siguraduhin ninyong ang mapangahas na batang ito ay mawawala na sa Jiangcheng magpakailanman. Wow, napaka-powerful naman. Momo, nainggit talaga ako sa'yo. Sa totoo lang, ang swerte mo sa pamilya mo. Sayang nga lang, ang ibang tao ay walang ganyang swerte. Anong ginagawa nyo? Kumilos na kayo. Pa, sinabi ko na sa inyo kanina, ang mga taong ito ay mga taksil na walang utang na loob. At itong manager na ito, tiyak na nakatanggap siya ng pabor mula sa babaeng iyan. Kaya tinutulungan niya ang hampas lupang iyan. Patapos mong apihin ang anak ko, akala mo ba ayos lang ang lahat kapag nagtago ka? Security. Halugugin ang lugar, ilabas nyo pati ang isa pang kasama niya. Honey, Bingi ba kayong lahat? Security. Halughugin nyo ang lugar. Halyuhugin nyo. Paumanhin po, President Qin. Ngunit hindi po namin magagawa iyon. Sige. Kayo, ayaw nyo na bang magtrabaho rito? Para sa isang hamak na batang babae, kakayanin nyo akong labanan. Nagtatrabaho ba kayo para sa kaniya o para sa akin kayo nagtatrabaho? Iyon na nga po. Hindi po kami nagtatrabaho para sa kanya at hindi rin po para sa inyo. Ibang klase na ito ah. Ang restaurant na ito ay ari-arian ng grupo ng papa ko. Lakas pa ng loob niyong sumagot. Hindi niyo na ba kilala kung sino ang boss? Tama iyon. Napakalakas ng loob nyo. Sa totoo lang, ang mga walang kwentang ito ay nagtatrabaho rin para sa korporasyon. Kapag nalaman ito sa taas, mahihirapan tayong magpaliwanag. Kesa sa mga iyan, etong mga bata, mas madaling gamitin. Sige na Momo, wag mo nang sayangin ang galit mo sa kanila. Hayaan mo na. Hindi ko na kayo sesermonan. Pumunta na lang kayo sa finance para kunin ang sahod nyo. Pagkatapos ay lumayas na kayo sa harap ko. Tungkol sa nangyari ngayong araw, siguraduhin yung walang makakaalam. Kung hindi, ay alam nyo kung paano. Kung kayo paparusahan. Opo, sir. Pa, bakit mo na lang sila hinayaang makaalis? Anak, may mas maganda akong naisip. Ikaw ba ang boyfriend ni Momo? Opo, Uncle Qin, kay tagal. Kay tagal ko na pong naririnig ang tungkol sa inyo. Hanapin mo yung isang pasimuno ng gulo. Bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Talaga po. Pupunta na ako ngayon din. Sandali lang. Ikaw na naman? Gusto mo bang tignan muna ang relo ng kaibigan ko na sinira niya? Ikaw. Sino ba ang kaibigan mo? manahimik ka, walang hiya ka. Nakiapid ka sa kasal ng iba? Sinira mo ang pamilya ng kaibigan ko? Ngayon, sino? Ang tunay na walang hiya? Pa, ano po ba ang sinasabi niya? Kailan po naging kerida ang mama ko? Huwag kang makinig sa kanya, Momo. Baliw ang babaeng iyan. Huwag mo siyang pansinin. Love, tinatanong ka ng anak mo. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Momo, ikaw lang ang nag-iisang anak ni Papa. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo siya at igapos. Magbabayad ako ng dagdag na 20 milyong dolyar. Masusunod po. Gagawin mo ba talaga ito sa akin? Hindi ka ba natatakot na isumbong ko ito sa kaibigan ko? Anong pakialam mo sa kaibigan mo? Tignan mo ang pocket watch na yon. Para malaman mo kung sino ang kaibigan ko. Dad, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ito ang relo na regalo ni Dad sa akin. Pero hindi ba ito ay kinuha na ni Shuyao? Bakit naririto ito? At bakit ganito na ang sira nito? Ang litrato sa relong ito, kilala mo rin naman siya, di ba? Dad, ano ba ang sinasabi niya? Wala akong maintindihan. Kinmomo, nagpapanggap kang anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Pero alam mo ba, na ang totoong anak ay hindi ikaw. May pamilya siya, may asawa at anak. At ikaw ay isang anak lamang sa labas. Dad, Mom, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi lang ito totoo. Ang ipinagmamalaki mong sandigan.
ay isang lalaking nakasandal lang sa yaman ng asawa. Kung hindi dahil noong napangasawa niya ang dating pinakamayamang si Pamilyang Shu, wala sana sa kanya ang lahat ng ito. Pero wala siyang utang na loob. Bukod sa pagtataksil, ay nagawa pa niyang magkaroon ng anak sa labas na tulad mo. Hindi. Hindi maaari. Mom, totoo ba ang sinasabi niya? Momo, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Ang hindi minamahal ang siyang totoong kabit. Kasalanan nilang lahat ito. Noong una, ginamit ni Pamilyang Shu ang kanyang kapangyarihan para paghiwalayin kami ng tatay mo. Alang-alang sa tatay mo, sa loob ng 18 taon, tiis na tiis ko ang lahat ng pang-aapi. Talagang wala kang hiya. Mom, bakit wala akong alam tungkol dito? Siyempre hindi mo alam, dahil kung nalaman mo, masisira ang kinabukasan ng tatay mo. Pero sa tingin ko ngayon, malapit na itong gumuho. Napakalakas ng loob mo. Ang tungkol sa pamilya ko. Wala kang karapatan na basta na lang pakialaman o husgahan. Bata ka. Sino ka ba para pagsabihan ako ng kung anong dapat kong gawin? Papa, bakit mo nagawang pagsinungalingan ako ng ganoon? Momo, huwag kang makinig sa mga panunulsol niya. Mahal na mahal kayo ni Papa. Baka hindi nyo alam, matanda na ang biyanan ko. Hina na ang kanyang pangangatawan, bumitaw na siya sa kapangyarihan at nagpahinga na sa probinsya. Pagdating naman sa Shu Yue na walang kwentang iyon, HMP, kapag nawala na ang matandang iyon, lahat ng kanyang mga ari-arian ay mapupunta na sa akin, di ba? Pagdating ng oras na iyon, tayong tatlo, maaari na tayong maging masaya habang buhay. Ma, nakita mo ba yan? Iyan ang totoong kulay ni Papa. Gagawin niya ang lahat para lang sa kanyang ambisyon. Sobra na ito. Si Shu Yue ay may sakit lang. Ngunit buhay pa siya. Sige po. Papa, naniniwala ako sa'yo. Pero ano ang gagawin natin ngayon? Alam na niya ang ating sikreto. Ganto na lang, bibigyan kita ng pera para manahimik ka tungkol sa nangyaring ito. Isipin mong wala itong nangyari. At magkano naman ang ibabayad mo? 5 milyong dolyar. 5 milyong dolyar? Oo, kumusta? 5 milyong dolyar para sa isang impormasyon na magpapabago sa estado ng buhay mo. Ang kasundong ito ay sulit, di ba? Pa, bakit mo naman siya bibigyan ng pera? Huwag kang mag-alala, hindi magpapatalo ang papa mo. Sige, deal. Bayad na. Ma, gustong suhulan ni Papa si Xiaoro. Shu Yao, huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang assistant ko na i-freeze lahat ng card niya. Wala siyang kahit isang kusing ngayon. Padating na si Mama at sisiguraduhin kong mapaparusahan ko sila. Opo. Anong nangyayari dito? Bakit na-freeze ang mga card ko? Mahal, posible kayang nalaman na ng pilay na iyon? Imposible. Pero ang manager na yon, Chismis lang yan ng mga trabahador at si Shu Yue ay hinding-hindi maniniwala doon. kung ganoon, sino kaya? Ano? President Qin, bilang pinakamayamang tao, wala ka man lang mailabas na 5 milyong dolyar? Eto, ibibigay ko sa iyo ang relo na ito bilang down payment. Nagkakahalaga ito ng 2 milyong dolyar. Ang kulang, ibibigay ko na lang mamaya. Papa, yan ang unang malaking kitang kinita ko at binilhan kita ng relo bilang regalo. Napakamaalalahanin talaga ni Yaw-Yaw ko. Isusuot ko po sa inyo. Sige. Pa, ang kauna-unahang malaking pera na kinita ko ay ginamit ko pambili ng regalo para sa inyo. Pagkatapos ay basta-basta mo lang itong ipapamigay? 2 milyong dolyar lang? Huwag mong mamalitin ang 2 milyong dolyar na ito. Napalapit ka na sa Shuyaw, ngunit anong ibinigay niya sa iyo na mamahaling regalo? Ang pera. Ang tanging tunay na bagay sa mundo. May punto po ang sinabi ninyo, Tito. Iyan ang tamang sagot. Ang bagay na ito, sikreto lang nating lahat.
Tayong lahat lang ang dapat makaalam. Sasagot lang ako ng tawag. Ikaw na ang bahala rito. Sige, Halo? Tay. Kinchuan, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Pa, ano po ang utos ninyo? Paubos na ang oras ko at panahon na para pasanin mo ang bigat ng responsibilidad sa kumpanya. Pa, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang buong kumpanya ay ipapaubaya ko na sa iyo. Talaga po? Pa, wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong hindi ko bibiguin ang mga inaasahan nyo sa akin. Magpahinga po kayo ng mabuti. Pagkatapos kong asikasuhin ng turnover, pupunta agad ako para bisitahin kayo. Kailangang hintayin nyo po ako. Napakaswerte ko, sa wakas ay wala na rin ang matandang iyon, Shu Yue o Shu Yue. Ang lahat ng sayo ay pagmamay-ari na ni Qin Chuan. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta agad sa bangko, ilipat ang lahat ng asset bago pa magbago ang isip ng matanda. Bakit nakatayo ka pa diyan? Nakuha mo na ang gusto mo, kaya umalis ka na. Young mistress, kumalma ka muna. Baka, mas mabuti pang hintayin natin ang papa mo bago tayo magdesisyon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hawakan niyo siya. Papakita ko sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Tigil. Tigil, Tas. Xiaoro, mauna ka na at ako na ang bahala rito. Pero, Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ma, siya iyon, siya ang nambubuli sa akin. Wala ng pag-asang matanda, mapapasatin na ang kumpanya. Ililipat ko muna ang mga ari-arian. Manatili ka lang dito. kanina lang ay nagtatago ka. Bakit ngayon ay naglalakas loob ka ng lumitaw? Una, hindi ako nagtatago. Pangalawa, ang mga taong may itinatago ay kayo. Bastos kang bata ka? Nagagawa mo pang sumagot? Isang kabit na tulad mo. Naglalakas loob na pagbuhatan ako ng kamay. Walang hiya ka. Lumalaban ka pa? Ngayong araw ay sisiguraduhin kong mabibigyan kita ng leksyon. Guze, ano pang hinihintay mo? Sinaktan niya ang mama ko. Hamakin mo siya nang makita natin kung hanggang saan ang tapang niya. Sige, Momo. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako, pakawalan nyo ako. Hawakan siya. Bitaw. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Ma, Shuyao, okay ka lang ba? okay lang ako. Bakit po kayo nag-iisa? Huwag kang matakot, Shuyao. Narito si Mama para. Aba, itong sakitin na to, lakas pa ng loob na magpakita at ipahiya ang sarili dito. Ako pa ang kahiya-hiya? Ikaw nakabit, ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang kabit. Sa puso ni Kinchuan, kaming mag-ina lang ang mahalaga. Kung hindi lang dahil sa pamilya nyo at doon sa matandang paalis na sa mundo, Huwag mong idadamay ang tatay ko. hindi mo pa ba alam? Iyong matanda ninyong kamag-anak, wala na siya mamaya. At ang hiling niya bago siya mawala ay ibigay ang buong grupo kay Kinchuan. Ano? Totoo bang sinabi yan ni Lolo? Imposible. Hindi iyon gagawin ni Papa sa akin. Sinungaling ka. Idilat nyo ng mabuti ang inyong mga mata at tignang maigi. Kayong mag-ina ay wala talagang makukuha na kahit kusing. Ha 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 ha. Ha 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 aba. Ang unang bahagi ng iyong buhay ay naging napakamarangya. Kaya sa ikalawang bahagi naman, pag-usayan mong maramdaman kung paano ang lahat ng meron ka ay unti-unting kukunin ko. Ha 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 ha. Ma, wag na silang kausapin. Hindi sila nararapat dito. Tama si Momo? Ay naku, maging asawa na ako ng pinakamayamang tao. Mukhang sa Jiangcheng na ito, panahon na para magbago ang lahat. Hanggat nabubuhay ako, si Shu Yue. Hindi ka makakaungos. Talagang napakatigas ng ulo mo. Guze, Ma, ano po ang utos nyo? Kuya Guzi, mahusay na bata. Hindi ba't gusto mong pakasalan ang anak naming si Momo?
Ang bagay na ito ay hindi lang dapat sa salita. Mga bata, wasakin ang wheelchair ng matandang babaeng ito. Paluhurin siya para humingi ng tawad sa nanay ko. Ipaalam sa kanya kung ano ang mapapala ng sinumang babangga sa asawa ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Subukan niyong saktan ng nanay ko kahit katiting lang. At hindi ko kayo sasantuhin. Anong nangyayari? Qin Chuan, Anong ginagawa niyo rito? Papa. Sino sila? Bakit nila tinatawag? Ang mga sarili nila na anak ng pinakamayaman at asawa ng pinakamayaman? Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Alam niyo na ang lahat? ano sa tingin mo? Sinasabi ko sa iyo, bakit kailangan mo pang alamin ang mga bagay na ito? Sana katulad na lang ng dati, na wala kang nalalaman at namumuhay tayo ng payapa. Hindi pa mas mabuti yun? Qin Chuan, sa mga sinasabi mo, hindi ba nakokonsensya ang puso mo? Ma, Konsensya? May konsensya naman ako. Sa lahat ng taon na ito, para sa pamilyang ito, at para sa kumpanya, sapat na ang mga isinakripisyo ko. Si Linlan ay ang una kong pag-ibig at si Momo ang aking anak. Ikaw ang naghiwalay sa akin at sa tunay kong mahal dahil lang ang pamilya nyo ay may kaunting pera. Kami ay nahirapang magsama araw at gabi. Sa mga taon na lumipas, gaano karaming hirap ang dinanas nilang mag-ina sa tabi ko. hirap? Ang anak mo sa labas, na napaka-arogante. Nakaranas ba siya kahit konting hirap? Nung nagdesisyon kang pakasalan si Mama, bakit kailangan mo pang makipag-ugnayan sa ibang babae sa labas? At itinago mo pa sa amin sa loob ng 18 taon? Tumahimik ka. Qin Chuan, nababaliw ka na. Gising na gising ang diwa ko. Para sa kanila, sasaktan mo ako? Sige, simula sa oras na ito, magdidiborsyo na tayo at aalis kang walang madadalang kahit ano. Anong karapatan mong paalisin ako nang walang dala? Base sa patakaran ng pamilyang Shu, ang paalisin ka ng walang kahit ano ay malaking pagbibigay na sa iyo. Dahil gustong-gusto mo naman ang maginang iyon, sumama ka na sa kanila at doon ka mamuhay. Shu Yue, ang taong dapat umalis ng walang dala ay ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Iyang, itay mo, na malapit na mawala, inihanda na ang lahat bago siya umalis. Ibinigay na niya ang lahat ng shares ng kumpanya sa akin. Hindi. Hindi iyan maaari. Bakit naman hindi? Sa loob ng maraming taon sa kumpanya, nagtrabaho ako ng mabuti. Nararapat lang sa akin ang lahat ng ito. Wala kang hiya. Shu Yue, pinapayuhan kita na wag nang lumaban. Iyang itay mo, noong tinawagan niya ako, halos wala na siyang lakas. Sa tingin ko nga ay wala na siya sa mundong ito. Ma, si Lolo. Wala na ba talaga si Lolo? Huwag kang mag-alala. Tatawagan agad ni Mama ang lolo mo. Bakit ka patatawag? Ang lahat ng ito ay kitang-kita na sa harap mo. Ngayon, kapag nawala ka na sa mundong ito, ang lahat ng kay pamilyang Shu ay magiging akin na. Mawala? Qin Chuan, ano ba talaga ang balak mong gawin? Anong gagawin? Zhu Yue, ilang taon ka nang hindi makalakad. Dati, dahil nariyan pa ang matandang iyon na sumusuporta sa iyo, napipilitan akong irespeto ka ng kaunti. Pero ngayon, sino pa ang magmamalasakit sa iyo? Sa gitna ng sikat ng araw, gusto mo pa bang saktan ng aking ina? Pa, nawawala ka na sa sarili. Manahimik ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit mo pa kailangang magtrabaho sa restaurant? Kung hindi ka sana nagpunta, hindi mo sana makakasalubong si Momo. Sana ay maayos pa tayong namumuhay ng normal. Ngunit ang lahat ng iyon ay sinira mo. Dahil sa iyo kaya nawala ang nanay mo, nadale mo ang buong pamilya. Pa, bakit ka nagkakaganyan? Ibang-iba ka na. Dahil itong lahat sa inyo, ayaw ninyong ibigay agad sa akin ang mga shares sa grupo. At ang mga shareholders ay tinatawag akong palamunin at sinasabing ako ay
Para city ko lang sa asawa ko. Naisip nyo ba ang nararamdaman ko? Kung binigay nyo lang ng maaga ang mga shares ng grupo sa akin, hindi sana mangyayari ito. Akong si Chin Chuan, matagal na panahon akong nagpakumbaba at tiniis ang lahat. At sa wakas, nakaahon din. Ngayon, kapag kayong dalawa ay wala na rito, akong si Chin Chuan ang magiging pinakamayaman sa Jiangcheng. Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Sige, simulan nyo na. Tatapusin ba nila tayo rito? Ako, hindi ko rin po alam. Ano ang kinatatakutan nyo? Ang papa ko na ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Hindi nyo ba balak? Sumunod sa kaniya? Momo, habang buhay akong susunod sa iyo. Ako rin po. Ako rin. Ang ginagawa nyo ay labag sa batas. Hindi ba kayo natatakot na itawag ko kayo sa 911? Kapag nawala na kayong lahat, sino pa ba ang makakaalam ng mga ginawa namin? Dito sa Jiangcheng, ang papa ko ang batas. Ano pa ang hinihintay nyo? Simulan nyo na. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Nay, pakakalma ka naman po, maaari ba? Paano mo naman? Nagawa na tapusin kami? Hinding-hindi ka, pinabayaan ni Pamilyang Shu. Kaya sana ay huwag kang maniniwala sa pambubuyo ng dalawang babaeng ito. Hindi pinabayaan? Mula noong araw na ikinasal ako, ang matandang walang kwentang iyon ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng halaga. Kung hindi lamang dahil nalumpo ang nanay mo, hindi niya hahayaang pamahalaan ko ang kumpanya. Sa loob ng maraming taon, naging masipag ako, nagtrabaho ako ng husto para sa kumpanya. Ngunit anong napala ko sa huli? Ang matandang walang kwentang iyon ay ibibigay lang sa iyo ang kumpanya. At pati ikaw, Shu Yue. Kahit na hindi ka nagkaroon ng anak na lalaki, hindi ka niya sisisihin dahil nariyan pa si Qin Shuyao para magmana at hindi ito ibibigay sa akin kahit kailan. Qin Chuan, noong una ay ikaw. Itong pilit na humahabol sa akin. Kaya lang ako sumama sa'yo. Ang lahat ng mayroon ka ngayon ay galing sa akin. Pero hindi ko akalaing wala kang utang na loob. Utang na loob. Ang lahat ng ito ay para sa akin talaga. Shu Yue, tingnan mong mabuti. Ano ito? Nakikita mo ba? Ang iyong ama ay ibinigay na sa akin ang buong kumpanya. Ito ang matibay na patunay. Hindi ito totoo. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka na lumaban. Kung hindi dahil sa pilay mong ama, wala kang mararating. Mas mabuting, manatili ka na lang doon sa kabilang buhay. At panoorin mo na lang ang pagmamahalan naming mag-asawa. Ex-Yuyue o Yuyue. Dahil naging mag-asawa tayo, ako na mismo ang magpapaalis sa iyo upang samahan ang matanda mong ama na mawala na rin dito sa mundo. Tumigil ka. Tumigil kayo. Bitawan niyo siya. Matanda, sino ka ba? Ikaw, paanong nangyaring narito ka? Dinidisiplina lang namin ang mga taong matitigas ang ulo. Kung ako sa'yo, umalis ka na agad. Huwag kang makialam. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Ganoon ba? Tingnan nga natin. Kung kaya mo nga kaming tapatan. Anak ako ng pinakamayamang tao rito. At ang taong ito ay ang tatay ko, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ganoon ba? Qin Chuan. Tay, sino ba ang aroganteng, matandang ito? At ang lakas ng loob na tawagin ka sa pangalan mo? BI. Biyanan ko. Ha? Siya? Siya ang biyanan ni President Qin? Ibig sabihin, siya ang... Tama. Siya ang lolo ko, ang tunay, na may-ari ng buong grupo. Ano? Mga tauhan. Hulihin silang lahat. Pa, Tay, ano ba talagang nangyayari? Hindi ba sabi mo, ay wala na ang matandang iyan? Qin Chuan, ipinagkatiwala ko ang pinakamahal. Kung anak sa iyo, ibinigay ko ang lahat ng pinakamabuti sa iyo. Ito ba ang ganti mo sa akin? Hindi. Hindi po ganoon. Tay, nang tumawag ka sa akin kanina, hindi ba sabi mo? Pasensya na kung nabigo kita. Dahil kailanman ay hindi ako nagkasakit. Lolo, nandito ka na rin sa wakas. Yao-yao, pasensya na kung nahuli si Lolo. Kayo ng nanay mo, ayos lang ba kayo?
Hindi naman po kayo huli. Maayos lang po ako. Pero si Mama, Ayos lang ako. Lolo Shu, ang mag-inang ito, ang nangaapi kina Tita Shu at Shuyaw. Kailangang tulungan niyo kami para makuha ang katarungan. Kinchuan, paliwanagan mo nga ako. Bakit kanina lang tinatawag kanyang tatay? Tay. Naging lito lang ako sandali, Tay. Walang hiya ka. Tay, kung ang saktan ako ang magpapawala ng galit nyo, sige po, saktan nyo ako. Pero, dahil may sakit kayo ngayon, mas mabuting bumalik na lang kayo sa probinsya para magpagaling. Dahil baka kapag masyado kayong nagalit, baka kailanganin ko pang ihanda ng maaga ang seremonyas para sa inyo. Kinchuan, ano bang pinagsasabi mo? Malakas ang katawan ng tatay ko. Kapag inulit mo pa ang pagsasabi ng ganyan sa kanya, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakaangat pa. Walang sakit? Tay, bakit kailangan nyo pang magsinungaling sa akin? Bakit naman kita lolokohin? Huwag nyo rin kakalimutan na ako na ngayon ang may hawak ng lahat ng stocks ng buong grupo na ito bilang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Tama iyon, Papa. Hindi natin sila kailangang katakutan. Kahit pa lumaban kayo ng sabayan, hindi nyo pa rin ako matatalo. Ang pagpabagsak sa inyo ay kasing dali lang ng pagtapak sa mga langgam. Kinchuan. O Kinchuan. Napakapuwera mo talaga. Anong ibig mong sabihin? hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang lahat ng ito ay plano ni na Mama at Lolo. Nang malaman kong nangaliwa ka, tinawagan ko agad si Mama. Sabi niya, bago bumagsak ang isang tao, hahayaan muna siyang magwala, gaya ng inaasahan. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay isang bitag? Paano naman ang dokumentong ito? Ang dokumentong iyan ay siyempre peke. Hindi ito maaari. Mali ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon po. Magiging mabuti na ako kay Shuyao, pati na rin kay Yue. Ngayon alam mo nang mali ka. Mali po ako, nagsisisi na ako. Shuyao, Yue. Patawarin niyo ako kahit isang beses lang. Chinchuan, habang nagtatago ka ng ibang pamilya sa loob ng 18 taon, naisip mo ba ang sitwasyong ito? Nang sipain mo ang wheelchair ko at paalisin ako, naisip mo ba ang araw na ito? Ang simpleng paghingi ng tawad ay hindi sapat para mabayaran ang sakit na dinala mo sa pamilya namin. Tama ka. Mali ako, maling-mali talaga ako. Pangako, simula ngayon, puputulin ko na ang ugnayan sa kanila at hindi na makikipagkita kailanman. Maging tapat na ako sa pamilyang Shu. Anong sinasabi mo? Kakaako mo lang kanina. Nabibigyan mo kami ni Mama ng isang buong pamilya. Tapos ngayon ay itatatuwa mo na kami. Tumahimik ka. Dahil sa panunukso ng nanay mo noon, kaya ka nabuhay na isang bastarda. Kinchuan, napakasama mong tao. Tama na. Ayaw ko nang makinig sa away nyo. Kasal ito ng anak ko. Hayaan nyo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Kinchuan, kung gusto mong patawarin kita, sige. Ang lahat ng gamit nila ay pagmamay-ari ng mga pamilyang Shu. Gusto kong isa-isa mo yung bawiin sa akin. Oo, tama ka. Ang mga bagay na ito ay para talaga sa pamilya natin. Hindi sila karapat-dapat. Kinchuan, huwag mong gawin ito. Asawa mo ako. Asawa kita? Si Shu Yue lang ang tanging asawa ko. Ano ka ba sa tingin mo? Kinchuan, napakawalang hiya mo. Sabi mo hintayin kita. Nabibigyan mo ako ng tahanan. Sa loob ng maraming taon, nagtiis ako ng lahat ng hirap para sa iyo. Ngayong sasabihin mong ayaw mo na sa akin, at ayaw mo na rin kay Momo? Huwag kang umasa. Pagbabayarin kita kahit anong mangyari. Tingnan natin kung makakaya mo pa. Sa totoo lang, lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa pagiging mahirap at ambisyosa mo, hindi ko kailangang magpakahirap na mapabilang sa pamilya ng pamilyang Su.
Wala ka namang ibang ginawa, kundi hatakin ako pababa. Pa, bakit mo nagagawang ganyan? Si Mama? Tumahimik ka sabi. Parehas lang kayo ng nanay mo. Ambisyosa at walang modo. Nakuha mo pang magpanggap na anak ng pinakamayaman. Tandaan mo, ang tunay na anak ng pinakamayaman ay walang iba kundi ang anak kong si Xu Yao. Anong sinabi mo? Lagot na tayo? Talagang katapusan na natin. Sa dami ng nangyari, sa peke palang anak tayo pumatol, at ang tunay pa ang nakalaban natin. Nagkamali po kami ng kinalaban. Humihingi po kami ng paumanhin sa inyo. Young Mistress, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Kayong mga traitor, lumayas kayo. Yue, tingnan mo, pinatawad mo na silang lahat. Pwede ba? Pwede mo rin ba akong patawarin? Kailan ko sinabing patatawarin kita? Yue, hindi ba't kanina lang ay nagkasundo na tayo? Nagkasundo? Sa loob ng 18 taon? Paano mo nasabing nagkasundo tayo? Sabi mo ay magiging mabuti ka sa amin ni Xu Yao, pati na sa pamilyang ito. Pero ano ang ginawa mo? Iyon ay isa lamang, walang kwentang salita. At dahil nagbago na ang isip ko, ano ang magagawa mo? Pa, tulungan mo po ako pa. Hindi ka naging tapat sa anak ko. May mukha ka pa bang itatawag sa akin ng pa? Qin Chuan, maghiwalay na tayo. Wag. Mahal. Patawad. Nagkamali ako. Nakit lang ako sa panandaliang tukso. Hindi na ito mauulit. Mahal. Magsimula tayo muli. Sa pamumuhay ng maayos, sige na po. Nakikita ko na ang lahat. Hindi mo mahal ang kahit sino. Qin Chuan, ang mahal mo lang ay ang pagiging pinakamayamang tao sa posisyong ito sa Jiangcheng. Maghiwalay tayo. Wala kang makukuhang kahit ano. Wag. Xu Yao. Xu Yao. Parang awa mo na. Pakiusapan mo ang mama mo. Ayaw mo naman siguro na sa mga susunod na 10 taon ay wala nang papa sa tabi mo? Pa, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ang iwan kang walang dala ay ang pinakamalaking pagpapakita ng awa ni Mama sa iyo. Huwag niyo nang ituloy yan. Kung usaping dugo ang pagbabasehan, si Momo ay anak din ni Qin Chuan at ayon sa batas, si Momo ay may karapatan din sa pagmamana ng pamilya Qin. Tama. Hindi niyo kami kayang linlangin? May karapatan din ako sa mana ng pamilya Qin. Ang pagkuha niyo sa ari-arian namin ay labag sa batas. Napakahusay ng arte ng mga parasite na to. May mukha pa kayong kausapin ako tungkol sa batas? Sa lahat ng ginawa nyo? Wala bang kahit isa rito ang naunang lumabag sa batas? Kumuha na ako ng pinakamagaling na abogado. Papunta na siya rito ngayon. Lahat ng kayang ibigay ni Pamilyang Xu kay Qin Chuan ay sigurado ring mababawi ko. Hindi. Hindi mo pwedeng bawiin. Tumahimik ka, Linlan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Qin Chuan? Sinisisi mo ako? Tama ka. Kasalanan mo to at ng bastos na batang ito. Dahil wala kang puso, wag mo rin akong sisisihin sa gagawin ko araw-araw na inilalagay ang lason sa pagkain ni Xu Yue ay ikaw Ano ang sabi mo? siguro ay hindi nyo pa alam. Pero ang nangyari sa mga binti mo ay dahil sa kagagawan niya. Noong oras na iyon, gusto kanyang tapusin. Ngunit, sadyang mahaba ang buhay mo at hindi ka nawala. Yue, ikaw, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Qin Chuan, nakakasuka ka. Sa loob ng maraming taon, sinamahan ko si Mama na humanap ng magaling na doktor para sa kanyang binti. Hindi ko akalaing ang isang makamandag na ahas ay nakatago lang pala sa tabi namin. Kahit kailan, hindi mo deserve na ituring na tao. Qin Chuan, naging mabuti sa iyo si Pamilyang Xu, ngunit tinangka mo kaming pagbayarin para makuha ang lahat. Hindi ka patatawarin ng batas. Hindi totoo yan. Wala akong ginawa. Wala. Tumawag na ako ng mga pulis. Kahit isang salita mula sa iyo. Wala na akong paniniwalaan.
Nandito na ang kaparusahan mo. Ipaliwanag mo na lang iyan sa harap ng korte. Tapos na? Tapos na ang lahat. Binabati kita, Shuyaw. Shuyaw. Sa pagtapos mo ng pag-aaral at pagbabalik sa bahay. Congratulations sa matagumpay na pagtatapos, Shuyao. Salamat po, Xiaoro. Shuyaw, napag-desisyonan namin ng lolo mo na ipasa na sa iyo ang buong pamamahala sa ating kumpanya. Salamat po, Ma. Salamat din po, Lolo. Sinisigurado ko pong hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Si Papa po ito. Sagutin mo. Hello? Anak. Shuyao, ang tatay mo ito. Ngayon, ang araw ng graduation mo. Kaya ako, nais ko sana kitang makita. Huwag na. Shuyao, wala ka na ba talaga balak na patawarin ang iyong ama? Ang patawarin ka? Dapat mo nang inisip ang lahat noong ginagawa mo pa lang ang mga kasamaang iyon. Ang katulad mong tao ay hindi nararapat na mapatawad ko. Nagsimula na kami ni Mama ng bagong buhay, kaya puntahan mo na lang ang iyong tunay na asawa at anak. Naku, huwag mo nang pansinin ang taong walang silbi sa buhay mo. Nagluto ako ng masarap na handa. Tara na at kumain. Sige po, paborito ko po talaga. Ang mga luto niyo, Lolo? Sige, kumain ka ng marami mamaya ha. Opo, ang bango talaga.